Si Dr. Albert Domingo, ang tagapagsalita ng Department of Health. Dr. Domingo, magandang umaga. Yes, magandang umaga, Aljo. Magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ngayon sa DZXL. Opo, ang sinabi ho ni, dito muna tayo sir, dito sa Marikina Super Health Center na sabi ho ni Secretary Ted, parang mga manananggal ito, hindi natapos. Opo, yes. Ang sabi ho ni Mayor Teodoro, wag namang kaagad sisihin ang Marikina City Government dahil hindi naman daw binigay ng buo ang pondo nito. First phase lang daw, kaya may mga delays. Reaksyon niyo po ng Department of Health? Actually, Aljo, wala ho kami sinisisi. Kahit i-review nyo ho lahat ng mga transcript at lahat ng mga recording, wala hong sinasabi ang Department of Health na may kasalanan. Linilatag lang po natin ang mga dokumento, nilalatag natin ang mga litrato. Sabi nga nila sa Latin, res ipsa loquitur, the thing speaks for itself. If the thing is a manananggal na nakatayo yung ilalim at lumilipad yung taas, hindi namin sinabi kung sino yung nandun, pero kailangan ayusin na natin. Opo, so ang sa record po ninyo, kompleto na ito. Dapat ito natapos na. Tama ho ba? Sa record po natin, ayon sa General Appropriations Act, ang isang medium health center ay dapat nasa 11.5 or 12 million lamang. Tandaan po natin sa ating saligang batas, hindi ka pwede maglabas ng pera kung ito ay walang basihan sa appropriations. At ayon sa ating appropriations law, ang halaga ng isang medium health center, super health center, ay 12 million lamang. So kung ang maging request ay para sa 180 million, mukhang pang-hospital na yun. Pero again, these are all the facts before us. Okay, so ito yung sa Marikina among 297 unfinished health centers. Ang dami nito, Dr. Domingo? Opo, yan po yung bilang natin sa ngayon, Aljo. Pero sinasabi nga namin, maaaring tumaas yan dahil ngayon pa lang po kami tumitingin sa ating mga records. At ito nga actually as we speak, kaya hindi nyo nakuha sa Secretary Ted, nag-ready ho kami. Merong upcoming inspection ulit in a few hours from now. May pupuntahan ho kami kasi vini-verify na namin, pati yung aming mga datos, medyo nagdududa kami na talaga bang completed dahil sa nakita nga natin sa Marikina ay hindi naman pala. Okay, so parang ano din dito sir, mga masasabi ba natin hindi lang substandard, ghost talaga ito eh. So, what will happen? Kasi ang taong bayan, galit na dito po sa mga nangyaring katiwalian. So, ano po ang gagawin ho dito ng Department of Health para ho mabigyan ng hustisya kung totoo talaga ito mga super health centers na ito ay hindi na itayo at naglabas ho ng malaking pera ang taong bayan? Isa po ang nakikita nating malinaw, Aljo. Meron tayong at least 297 na tila pinondohan ngunit hindi gumagana. Sa Ingles, non-operational. Ang importante ho sa Department of Health ay ang pagbigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. Lalo na't nakikita natin yung mga ospital ay napupuno dahil dun sa zero balance billing na maganda nga naman na zero balance. Pero syempre, marami pong mga kondisyon kaya sanang tugunan nitong mga super health center na ito. Ang aming pakay ay paanda rin. Tatlong solusyon. Una, kung kulang ng tao, pwede namin pahiramin ng tao. Ang magpapasweldo ay ang Department of Health. Ikalawa, kung hindi kaya magpabayad ng kuryente or other operational costs, i-donate nyo lang ibalik sa Department of Health. Gagawin namin yung bagong urgent care and ambulatory services center. At ikatlo, pwede rin kasi magkaroon ito ng public-private partnerships na tila may mga private sector proponents na gusto makipag-partner yung tinatawag na O&M contract, Operations and Management Contract, na pwede rin namang option. So, gusto nating paanda rin to, Aljo. Yan ang pakay namin. Okay, sige po. Mensahe na lang sa pangkalahatan, Dr. Domingo, dito po sa problemang ito, isyung ito, hounding ng Department of Health. Opo, go ahead po. Opo, Aljo, itong problema na ito sa katunayan, nakita natin, mukhang talagang problematic yung nangyayari na devolution of health services. Nag-uugat ito noong 1990s pa sa local government code na ipinasa ang pagpapatakbo ng primary care facilities sa ating mga munisipyo at mga syudad. Ngayon nakikita natin na hindi yata gumagana kung paano kung magpatakbo ng DOH. At ang ating pruweba niyan, meron tayong 58 na bagong urgent care and ambulatory service centers na kayang magbigay ng mga primary healthcare services na sinasabi. So ang daming mga pwedeng mangyari pero ang pinaka-importante at alam po natin sa aling barangay nag-aantay, kailan ba aandar ito? At ang aming gustong mangyari ay as soon as possible. Nakikipag-ugnayan din kayo sa ICI, tama ho ba? Tungkol sa problema ito? Opo, pupunta bukas ng umaga. Nakaschedule po, inimbitahan ng Independent Commission for Infrastructure ang Department of Health at buong puso at haharap bukas ang ating kalihim sa kalusugan Secretary Erbosa dun sa ICI.
Thank you so much, Dr. Albert Domingo, tagapagsalita ng Health Department. Good morning po. Good morning at maraming salamat po sa lahat na nakikinig at nanonood. Good morning!